6 years ago na nang makwento sa akin ng churchmate kong si Ate Carly. Nung mga panahon na yun ay kakatapos lang namin mag-practice para sa senapulo. Typical lang yung horror story na to pero ewan ko, hanggang ngayon daladala ko pa din tong kwentong ta. Taga UST si Ate Carla, sabi niya sobrang dami daw talagang kwento sa school na yun. Marahil na rin sa palumaan kaya't kung ano-anong kwento na rin ang nabuo. Sa may main building daw may comfort room na sobrang kinakatakutan daw ng halos lahat. Malimit na raw gamitin ang argon ata sa taas. Kung tama man ang hinala ko, sa tingin ko yung Cree na tinutukoy is yung Cree din sa una story din dito, dahil na rin sa usap-usapan ba may nagpapakita dun. One time medyo nagdidilim na daw ng oras na yan. Nagpaalam yung classmate, kaibigan, niya na iihilang. Sa sobrang no choice daw yung kaibigan niya dahil sarado na ang Cree sa building na yun ay napilitan siyang umihi sa main building. Di naman daw nag-hesitate yung friend niya na pumunta doon sa Cree. Habang papaakyat daw yung friend niya, may nakasalubong siyang janitor at tinanong kung saan ang punta niya. Ang sagot daw ng friend niya, doon ho sa Cree sa main building, at agad na tumakbo. Sumisigaw daw yung janitor pero di niya na daw naintindihan dahil sa sobrang naiihi na siya. Pagpasok niya sa wala naman daw nakakatakot, medyo nabuhayan pa nga siya kasi may narinig siyang pumasok sa kabilang cubicle. Pero ang pinagtataka niya lang is kung bakit wala siyang narinig na tulo ng ihi. Kaya pagkatapos niya, tinignan niya yung mga cubicle. Laking gulat niya nang marealize niya na siya lamang yung tao sa loob. Nalabas na sana siya pero biglang nagbukas sara yung ilaw at pinto ng bawat cubicle. Sa puntong yun, doon na siya natakot at umiyak habang nagdadasal dahil misty ang main door ay di na niya mabuksan. Tumakbo siya papunta sa may salamin para maghilamos habang nagdadasal siya ng Hail Mary nang nakapikit. Pagtingin niya sa salamin, may nakatingin sa kanya na babae at sinasabayan sa pagdasal habang nakalabas ang dila na puno ng dugo. Sabayan pa ng paglalaro ng buhok, yung tipong nang-asar pa na walang talab sa kanya ang Hail Mary. Pinilit niyang pumikit kahit na binubulungan siya ng babaeng nakita niya. Pinilit niyang magdasal ng malakas ng Apostles' Creed kahit na nabubulong na siya. Nang maramdaman niyang bumukas ang main door, niulat niya yung mga mata niya at nakita niya ang janitor na nakasalubong niya kanina at sinabing, "Sinundan kita papunta dito para balaan ka, pero di ko mabuksan yung pinto. Buti na lang kamo at dumating ang katrabaho ko na may hawak ng susi na sabay bigla na lamang siyang hinimagay.